Good morning, everyone! Welcome to another episode of Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. So, in behalf of Ma'am Jamie Florence Estrada Ribaya, I am your host for today, Stephanie Tanael de Leon, the Technical Writer of Local Economic Development and Investment Promotion Office of Albay. So, this program is brought to you by the Provincial Government of Albay, headed by the Acting Governor, Baby Glende Ong Bonggao, and this is also held and supported by Attorney Marilu Duca Castillo, the head of Albay PIO, or the Provincial Information Office. And this program is also the program of Ledipo, headed by Madam Jamie Florence Estrada Ribaya. So this program is actually ginawa ng Ledipo or program ng Ledipo para i-invite yung mga business owners para mag-invest dito or para ihikayat ang mga business owners na magbukas ng kanilang negosyo dito sa Albay, because we want na maging entrepreneurial home of excellence itong Albay. And also we want din na mas itong Albay ay mas maging preferred investment ng national or international investors. So if you want to know more about the vision, mission, and mandates of our office, which is Ledipol, let us watch this. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing, and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Ayan, welcome again sa ating Ledipo Business Hour Magnegosyo tayo. So again, our goal in this program is to inspire everyone, lalong-lalo na ang mga Albayano na magbukas ng kanilang negosyo. So speaking of negosyo, may bago na naman tayong kasama ngayon sa ating 83rd episode na negosyante ng Albay. So ito, ang kasama natin is Madam Telma Moraleda, owner of Susie's Kitchen OPC. So, hello ma'am. Hello, good morning po sa inyong lahat. Thank you for having me here. Thank you din po sa pagbigay ng time sa amin. So, Susie's Kitchen OPC. Pwede niyo po bang sabihin sa amin kung anong history ng business niyo po? So, paano siya nag-start? Bakit ito yung naging name ng inyong business? Okay, actually, yung name ng restaurant was after my mother-in-law, Susan Moraleda. Before kasi, she mentioned na meron siyang negosyo din before, pero parang eatery lang siya. So, ang nangyari daw is, hindi niya kinaya yung pressure kasi that time siya nang nag-aasikaso ng lahat. So, parang 1 year lang yung naging business niya that time. Then, bumalik ulit siya, nag-employed ulit siya.
So parang this time, parang gusto ko sa kanyang i-offer yung negosyo na okay. to na para ituloy yung legacy niya. Yun. So yun. So nag-start din to nung pandemic. Oo, kasi 'di ba nung time na 'yon, ang dami talagang nawalan ng trabaho, Opo, so tapos lahat tayo stuck sa bahay. Opo. So kumbaga, kahit si husband noon, hinahirapan din siya kasi employed din siya. So kumbaga, lahat ng tao nakaisip na magnegosyo, 'di ba? On their own, kumbaga in their little ways na kung pwedeng makapagbenta ng something, 'di ba? So yun, so parang ako din, that time, hindi ko naman din waste yung oras ko na nasa bahay lang. So nag-isip din talaga ako ng way kung paano din nga makasurvive or in a long run din, magiging parang retirement plan na rin namin ni husband. Kasi ang sabi niya, ayaw din naman niyang mag-empleyado forever na hanggang mag 60 years old siya. So yun, so naisip namin na since restaurant, basic kasi food. So, kailangan talaga siya ng tao. I mean, lahat ng tao like kumakain. O yan. So, yun. So, yun yung naisip namin. Since meron naman talagang place na pwede naming i-convert into restaurant. So, yun na. So, ang nangyari kasi, blessing in disguise din yung pandemic kasi my father-in-law passed away. So, nangyari, si mother-in-law na lang mag-isa sa bahay namin. So, parang sinamahan ko din siya para hindi siya ma-depress or something. Kaya nagkaroon kami ng plan ni husband na umuwi na lang ako ng Legazpi. Kasi nasa Cavite kami, nakabihis kami sa Cavite. So yun. So dito na namin siya inayos. So from construction, ako talaga, nag-hands-on talaga ako. Oo. Kasi yun nga, pag nagnegosyo ka, ikaw talaga lahat. Ayun. So yun yung maganda naman, yun yung pinaka maganda sa pandemic. Kasi during pandemic, madami talagang business ang nag-open. Kasi and maraming realization. Opo. Kasi lahat ng tao nakastock lang sa bahay, so wala silang magagawa. So yung iba talaga, lahat ang iniisip na kung paano mabubuhay, paano magsisurvive. Yes, so para mag-survive, usually lahat ng tao is nag-open talaga ng business. Kahit yung mga simple lang na during, kahit sa online na nga may mga nagbebenta ng mask. So madami talaga nag-open during that time, lalo ng pandemic. So gaya ni na madam, nag-open din sila during pandemic. Ano po to? 2021 po, no? Yes, apo. 2021. So nag-open sila during that time. And lahat ng ginawa from constructions and all. So si madam yung po. So yung sa menu nyo po, kayo din po ba ang nag-isip pa nung ilalagay ng mga Yes, foods? Okay. Nung hindi pa open hindi pa okay si pandemic, yun na, nag-research na ako from suppliers, naghanap na rin ako ng mga books na how to start a restaurant. Kasi kailangan mo rin talaga siyang aralin. Kasi hindi naman talaga siya biro. Then, may tita kasi ako na nag-restaurant din before and she mentioned na mahirap din talaga mag-manage. Well, sinabi ko naman sa kanya na wala namang madali when it comes to business. Diba? Ayun. Tapos, ang maganda din po kasi dito, yung food din kasi is talagang hinahanap din ng tao, especially during that pandemic. So, syempre naka-stock, so naghahanap ng something new yung mga tao. Pero, syempre, pandemic yon, hindi pa masyadong lumalabas yung mga tao. So, nakita niyo po ba na struggle or challenge yun na baka hindi kayo tauhin since pandemic nga po? Actually, nung nag-start kami, after pandemic na. Kasi yung construction, ginawa siya. Pero yun nga, medyo mahirap kasi bawal din talaga lagi ka nakamask, diba? So yun. So nag-start din talaga kami ng okay na yung panahon. Wala na masyadong COVID incident. So mga kailan pa? Mga 2022 na po? 2022 na. So nag-start talaga yung construction is around 2021. Tapos nag-open po kayo 2022.
2023 ng April. 2023 ng April. Opo. So, bali yung construction na po from 2021 to 2022. So, dun yung planning niya. Yes, So, opo, nag-business lahat. plan kayo. So, bago kayo nag-start, may plano po talaga kayo na eto, ganito, ganyan. So, sa tingin niyo po, importante talaga ba bago ka mag-open ng business, dapat may business plan ka? Yes, Or, oo. bakit po ganun ka-importante yun? Kasi, pag pumasok ka sa business, lahat i-risk mo na eh. Financially, physically, Opo. pati emotional. Opo. Oo, lahat na yan. Kumbaga, dapat well-prepared ka. Kasi pag hindi, baka mawala lang wala yung mga pinaghirapan mo. Yun. Ano po yung mga sacrifices na ginawa niyo po para lang ma-build to yung business niyo po? At first, yun, isa na yun sa construction. Ako na talaga yung ako yung bumibili ng mga construction materials. from sa mga pako and everything. Ako talaga lahat. So, from construction, sa menu, then from hiring, then pag-aayos ng business permit, ako talaga lahat yan. Wala akong kasama or katulong. Kasi si husband nasa Manila. So, ako lang talaga lahat. Doon, struggle so, talaga. very hands-on talaga si ma'am sa Yeah. business niyo po. So, lahat-lahat talaga kayo po yung gumagawa. Yes. So, before po ba kayo mag-business, meron po ba kayong, like, empleyado po ba kayo? Ganyan. Actually, self-employed. Meron okay. akong travel agency. Naka-base din siya sa Cavite. So, since nung nagkaroon nga ng pandemic, so, in-online ko na lang din siya. Anyway, lahat naman online Online So, na. nawala na rin yung mga staff. So, yun. So, ang nangyari, dala-dala ko pa rin siya hanggang dito sa Legazpi. Yun nga lang, online na kaming lahat. Ayun. Kaso, hindi ko pa siya natatransfer dito sa Legazpi. Tatransfer ko rin siya siguro later on. Okay. So, yun yung maganda. Sabi ni Madam, sa business, kung mag-start ka talaga is madami kang sacrifices. Lalo na kay Ma'am, yung, empleyado si Ma'am online. So, kailangan niyang i-sacrifice yun since naka-base nga siya sa Cavite. Tapos, yun, need niyang pumunta dito sa Legazpi. Yeah. So, since dito na nga po yung business niyo sa Legazpi, bakit po sa Legazpi niyo po naisipan na mag-open ng business? Aside sa dito naka-base si husband. Opo. Yun nga. Kumbaga, naisip ko din kasi na parang kulang din yung, kasi ngayon lahat lang naman ng restaurant nakikita ko lang nasa SM. So, Ayun parang po yung mga bakit, foods na po. bakit hindi ko siya ilabas? I mean, ilabas ko siya sa mall. Parang, Opo. so, para yung mga hindi, or yung mga malalayo, or yung mga dumadaan lang, Opo. so, hindi na pupunta ng SM. Doon na lang sa amin. Diba? Ayun. Along the road lang po yung ano niyo po, no? Yes. Tapos ang mga in-offer niyo pong food, ano po yung mga in-offer niyo pong food? Ano po yun na naka-flash? sa Ayan, screen? yan, palabok. Palabok. Wow. Palabok. And then, yan, sweet and sour fish. So, yung best seller namin dyan is, of course, yung cuchinillo. Kasi, Cuchinillo, wow. wala pang cuchinillo dito. Ay, oo. Oo, diba? Usually sa Manila talaga yung cuchinillo sa mga outside ng inspired with by Marvin Agustin din yan. Kasi di ba during pandemic si Marvin Agustin nag-start madalas din din siyang siya. nag-aano, di ba? Yun. So, sabi ko, bakit ko hindi pwedeng dalhin sa Legazpi? Why not, di ba? So, para maka-cater din dito. Magkano So, po yung cuchinillo niyo po? actually, ngayon, meron kaming promo, 8,500 yung whole cuchinillo. And then, may free na siyang isang food tray. So, Food may tray. choices. Isang bihon, may, palabok, and Opo. yung stir-fried na egg noodles. So, pag bumili ng cuchinillo for 8,500, merong libreng isang... Yes, opo. Okay. So, pagpipilian na lang kung palabok, Yes, bihon, po. or stir-fry. Yes. Oh, yan. May mga iba-iba pang in-offer na food si ma'am. So, mga Opo. magkano po yung price ranges na to? So, may mga complete meals. Nagre-range siya ng 105 to 100. 300 maximum yung mga complete meals na with rice, mayroon ng ulam, and then meron na rin drinks.
Yun po, good for mga ilan po yun? Good for isang Solo, okay. ano Ayan, siya? yan yung kutsilyo ni ma'am. So, hanggang kailan po tong promo niyo po? Hanggang January po. 15. Wow. So, makaka-avail pa po yung mga tao na ngayong This coming holidays. yes po. Yan. So, gandang 8,000 centerpiece po yan sa tingkol. Yes, tama. Ngayong Christmas and sa New Year. Yes. 8,500 lang yung kutsilyo. Tapos may Yes, free na po siyang mga bihon or palabok or stir fry. Yes. So, i-avail nyo na po. Hanggang January pa naman siya. So, pwede siya hanggang birthday sa January. Hanggang Yes. birthday sa Opo. January. Nag-start na po siya ngayon, no? November hanggang January po. Yes, apo. Yeah. So, sabi dito po, nag-offer din po ba kayo ng delivery? Yes, usually ako pa yung nagde-deliver. Ay, wow! Ako pa Okay. talaga. Okay po. Kasi So, kung within Legazpi lang naman, free ako na. delivery na po ba Yes, yun? ako Okay. na. Pero kung may iutusan or someone na kailangan pang mag ano ng rider, ayun, doon naman to charge. Yun. Okay. So, aside sa mga food, may mga drinks po ba kayo? Nag-offer po ba kayo ng coffee? Yes, may mga beverage din kami. Opo. May mga shake, may mga, beer. Yan, may mga liquor din. Kasi we accept also events. Okay. Oo, like birthdays, mga anniversaries, graduation, yan. So nag-cater din si ma'am ng mga events. So, Yes mga po. ilan po yung packs na pwede dun sa restaurant? Maximum of 50 packs. Oh, wow, malaki na. Ayan Yes po, yan yung mga tao. So, malaki po yung Area, yes. area ni madam. Opo. So, pwede hanggang 50. So, pwede dyan mag-celebrate ng birthdays, mga weddings. Yeah. So, pag may mga meetings na malakihan, so pwede kayo na madam. So, saan po nga located yung restaurant niyo po? We're located sa Imperial Court, corner Rizal Street. Yeah. So, actually, katabi lang kami ng Twilight Zone Hotel. Okay. Ayun. Yung going to DCGB. Pero hindi na papasok doon. Nasa kanto lang tapat talaga po to kami. ng Insular Life po. Yes, na, apa. So, yung mga gusto po, dyan, katapat lang po siya ng Insular Life. So, pwede kayong magpa-reserve dyan kay ma'am. Pwede niyong i-contact si ma'am sa number niya. Then, ano po kayo? Active po kayo sa Facebook? Yes po, yes po. Active po si madam. So, pwede din kayo magpa-deliver. Free delivery daw po. Pero around Legazpi lang. Legazpi. So, pero pag malayo na, syempre, na sila. May charge na. So, nabanggit niyo po kanina na kayo po yung nag-asikaso ng mga permits and all. So, yun yung sacrifices na ginawa niyo. So, since nabanggit niyo yung business permit, lahat naman po kayo meron na mayor's permit, Yes, opo. BIR. So, sa tingin niyo po, gaano ka-importante ang magpa-register, lalong-lalo na sa business, yung mga ganito po? For your protection din kasi. So, in case naman na may mga aberya, like yung sa fire, Opo. dyan din ako nag-struggle. Opo. Kasi maraming requirements si fire. Pero, yun nga, kailangan mag-comply kasi para din sa'yo yun. So, yun. So, okay naman. Okay naman. Saka kailangan mag-comply talaga. Apo. Sa BIR, ano po yung Yes. mga nakukuha yung benefits, lalo na nakapag-register na po kayo? Like sa BPI? BIR, well, wala naman masyado. Hindi kasi, magbabayad ka ng buwis, di ba? Yun. Pero yun yung maganda kasi syempre nakaka-help din tayo sa ibang tao. Yung tax natin is nabibigay natin sa tao. yun. So, yung mga tax na yun, for sure, na naman siya ng maayos. Yes, apa. So, yun help na din natin yun sa ibang tao. So, aside from that, yung sa DTI, ano pa po yung mga benefits na nakukuha nyo? Actually, hindi kami DTI. Kaya OPC kasi one-person corporation siya. Nakasek okay. ako. So, yun yung ibig sabihin po ng OPC. Yes, So, yung pangalan kasi ni ma'am is Susie's Kitchen OPC. OPC, yes. So, ano po ulit yung ibig sabihin ng OPC? One-person corporation. So, pag ganun po, hindi na po ba siya need sa DTI for registration? Hindi. Kumbaga, yung registration ko is SEC. Kasi korporasyon siya. Yun lang, one person. Kumbaga, ako lang. Wala akong partner, wala akong ibang kasama. Parang so, ako lang sole talaga. Yes. proprietorship. Parang sole, pero kinorporasyon siya. Parang ganun. Pero may mga ano po ba kayo like partnership from other business? Wala. So yun po talaga. So need po ba talaga na parang need siya nakalagay sa mga names na para Opo. ma-identify siya? Pag during registration mo sa SEC,
Bago lang kasi ang OPC. Oo, bago siya. Okay. Actually, ngayon ko lang po siya Actually, hindi rin ako narinig. ganun ka-familiar. Si husband lang ang nagsabi sa akin kasi si husband ang accountant ko. So, okay po. siya talaga yung backbone ko pag when it comes to sa mga business. Opo. Yan, yun. So, So, yeah. Ako lang pwede yung niyo po implementation, bang ma-explain operation. pa po ng yung about sa OPC po? Since may mga, syempre may mga nanonood sa atin na plan mag-business. Well, actually, di pa ako ganun ka-familiar. Pero, ang advantage niya is, para siyang sole proprietor din. Ikaw lang ang may-ari. So, may treasurer ka lang, meron ka lang secretary, yon. So, wala kang partner na parang, kung when it comes to approval, yung kailangan dalawa kayong mag-a-approve, di ba? So, kumbaga, ikaw lang yung decision maker sa kumpanya mo, gano'n. So aside sa DTI, instead of DTI, sa SEC po ang po. Oo. Okay. So yun yung difference po, no? So hindi po registered si ma'am sa DTI, pero sa SEC registered po kayo. Pero sa BII registered din po sa Mayor's Permit. So kompleto naman si Madam. So ibig sabihin legit yung business ni Madam. Oo, nakakatakot ang hindi legit. Yan. So again, Susie's Kitchen OPC. So may meaning po talaga yung OPC sa name ng business ni Yes. ma'am. So, aside from that, ma'am, may mga challenges po ba kayo or struggles na na-experience sa business, lalo na nag-start na po kayo sa business? Well, aside sa struggle sa pag-hire ng tao, yung pag-handle ng manpower talaga. Kasi, yun nga, sa business kasi kailangan mo ng hardworking at saka trustworthy ng mga tao. So, kumbaga, mahihirapan ka kung ikaw mismo hindi mo mapagkatiwalaan yung mga tao mo. Kasi unlike ako, I had an experience. Yun nga, meron akong hinire, managerial position, and then may instance na, syempre, I fully trusted yung tao. So, lahat, sa kanya ko na pinauubaya. Kasi, kumbaga, ang dami ko na rin inaasikaso. So, aside pa doon. So, kaya nga hinire ko siya as a manager. Siya ang mag-manage ng resto. So, I found out na tinanakawan niya pala ako. Yun. So, yun yung medyo masakit sa akin. Paano nakaw, like, kinukuha yung Kasi, mga sales po? hindi naman. Yun lang hindi ko lang sure. Pero, yung nahuli ko is yung mga petty cash, yung mga pangpamalengke or yung mga pamili ng mga ingredients or ano, sa kanya ko na kasi binibigay. So, one time, parang hinanap ko yung funds kasi meron akong may babayaran kami, water bill. So, ang alam ko, meron pang sukli. So, ang nangyari, sabi niya, wala na daw. Paano nangyari? Tapos, kinuha ko lahat ng receipt na pinamili that day. So, sabi ko, parang hindi naman siya naubos. So, anong nangyari dun sa sukli? So, nasaan? So, nung kinonfront ko siya, ang sabi niya lang is, i-check daw niya kasi hindi niya ina-update. Kasi dapat naka-update yun everyday, yung revolving fund namin. So, yung pala yung reason kung bakit may mga delay, mga tipong 4 days, 5 days na hindi na-update. So, paano ko malalaman kung magkano nga yung natitira, di ba? So, yun, isa sa mga struggle ko talaga. Paghahanap ng tao. Oo, na mapagkakatiwalaan mo talaga. Yun. Kasi, ako, hindi naman ako yung mag-hands-on dun sa restaurant. May tao talaga na naka-front sa akin. So, parang, actually, yung mga tao ko nga ang boss ko. Kasi sila yung nagmamanage, sila yung nag-operate. Sila yung may alam kung paano sa customers. So, parang, medyo na masakit lang din na ginawan ako ng ganong issue. So, yun. So, ano po yung natutunan yung dun sa challenges na yun? So, dun sa problem na na-experience mo po? Ngayon, medyo careful na rin. So, hindi naman na tipong lahat every time na lang imo-monitor mo. Kumbaga, ayoko namang madama yung mga ibang tao doon na hindi naman gumagawa ng gano'n. Ayun. So, ina-assure ko lang. So, every day, dapat sine-check ko na lahat. Kasi before,
hindi ako masyadong strict. Kasi nga, parang wala, okay lang. Ah. Akala ko naman hindi ako gagawa ng ganyan. Tapos ngayon po, mas naging strict ka na po. So, nakamonitor ako sa lahat. Kasi syempre, hindi naman biro yung finances. Isa din sa struggle yan ng mga negosyante. Yun. Lalo sa business talaga. Grabe yung, madami yung Hindi naman nawawala yung nakawan na yan. Opo. Natural na yan. Pero yun nga, nasa sayo na yan on how to handle. Ganyan. Actually, last time, parang may mga nakausap din kaming na-interview po namin na parang ang kailangan daw sa tao or as a business owner, lagi kang may trust sa mga tauhan mo or sa mga empleyado mo. Like, Yes, kahit kakamit mo pa lang, bibigyan mo na siya ng 100% na trust. Wag mo siyang iisipan ng masama or Yes, what. opo. Para, maganda yung environment din sa business. Yes. Pero syempre, sa experience yun naman, ma'am, hindi naman talaga yun applicable talaga sa lahat. So, syempre, magiging din tayo na hindi naman 100% talaga is ibibigay mo yung trust, lalo na dun sa naging experience ni ma'am. Actually, si ma'am, syempre binigay mo naman yung 100% mo dun sa empleyado. Nagkataon lang talaga nung nagkaroon kayo ng bad experience, so mas naging strict na kayo ngayon. Yes. Pero syempre, ang maganda naman kay madam is hindi niya talaga iniisipan yung mga empleyado niya na ganun lahat. Kasi iba-iba naman yung tao talaga. Yes, Masyadong diverse yung tao, so hindi naman talaga lahat gagawin yun sa'yo. So Yes. yun yung maganda naman. So I hope na yung mga magiging mga workers, maging din tayo, careful din tayo sa sa magiging boss natin. Syempre, binibigay naman nila yung 100% trust natin nila sa atin. So dapat tayo din is ibibigay natin yung 100% natin sa kanila. So mag-trust din tayo sa kanila. So parang vice versa lang. So if you want to trust someone, dapat ganun ka din. So ngayon ma'am, ilan na po yung staff niyo or mga empleyado niyo? As of the moment, 5. 5. Meron akong 2 cook, may isang assistant sa kitchen, then 2 dining. So may manager pa po kayo? Wala na. Wala. Actually, tinanong ko yung mga tao ko gusto niyo pa ba? Pero sabi nila, wag na po. Kasi, ito pa yung worst. Kasi syempre, yung mga staff, hindi naman basta-basta mag-open up sa'yo yan. So, nalaman ko lang din after ko ma-discover. Kasi ang usapan namin, yung mga tip nila, sa kanila yun. Sa kanila talaga. Kasi sila naman, pinagtrabaho nila Sila yun. yung nag-work. So, nalaman ko na pati pala yung tip. Ay, kinukuha. Oo. Ay! So, yun. Oh my God. So, yun yung medyo na turn off talaga. Opo. Kaya, sinabi ko to sa mga tao, sige, so kung hindi tayo magmamanager, wag nyo akong stressin. Sabi ko. Kasi, tayo-tayo na lang to So, sabi ko, gusto ko, since may 100 trust ako sa inyo, 100%, so, kayo din, maniwala din sa akin. So, sabi ko, hindi ko kayo pababayaan, basta hindi nyo ako pababayaan. Sabi ko sa kanila. Kasi sabi ko, parang family lang yung treatment. Ayoko na kasi yung parang employee, tapos employer, na tipong natatakot or something. Like parang laging may barrier dun ganyan. Ayoko. Kumbaga, pwede kayo mag-open up kung may problema kayo. Kung personal man, okay lang. So, kung kaya kong ibigay, okay lang. Yun. So, ngayon, ikaw na po ang nagmamanage. Ako na. Baka na-trauma Mas ka naman. peaceful nga. Sabagay, peaceful hands-on siya. ka na doon sa business talaga. So, Opo. alam mo na kung anong gagawin. Yes, opo. So, yun yung natutunan ni Madam. So, ngayon, sa mga empleyado niyo naman po, okay naman na po kayo. Yes, oo. Confident naman na ako sa kanila. Yan. So, shout out po sa mga empleyado ni Madam. Oo. Sa Susie's Kitchen OPC. Yes. Hello po. So, ngayon, wala naman na po kayong na-experience na struggle. So, sa financials, mga customers niyo po. Ngayon, ang struggle ko is yung mga calamities. Ay, oo nga po. Yung recently, Lalo na, si Christine, Diyos ko, hindi ako prepared. Opo. So, ano pong nangyari po last? Ayun nga, sa bagay, lahat naman ata ng tao complacent nung time na yun, no? That time, di ko na pinapasok yung mga staff kasi sabi ko nga baka ma-stranded din sila. So, sabi ko, ako na lang, ako nang bahala. Yung pala ang hirap kasi ako lahat ang nag-akyat ng mga gamit. So, sabi ko, hay, ganito pala. Sabi ko gano'n. Diyos ko, that pala pinapasok ko. So, yung cook ko, kasi since ngayon nga, wala naman akong experience dito na
kumbaga hindi ko alam na ganito pala medyo ka-worst yung bagyo, yung mga yung mga baha, ang taas pala. So parang sabi nung cook ko, pagka may mga ganyan daw, so sabi niya, papasok daw sila para lang ayusin yung store. Oo. So after uwi na sila. So sabi ko, okay, sige. So parang sa kanila din, natututo din ako. So parang yun, kaya natatouch din ako sa mga tao ko. Kasi nga, kumbaga, parang hindi nila ako talaga pinapabayaan. Oo. Kasi yun nga, ang dami kong adjustment dito kasi hindi naman nga ako taga dito. So yun, aside sa language barrier, isa pa, yung mga adjustment dito, yung sa panahon, sa environment, diba? Ayun. So, binaha po yung lugar? Opo. Okay. Siguro parang pabewang na siya. So, ano nangyari po sa mga, Yun nga, nalubog yung freezer, yung genset. Pero hindi naman po nasira lahat? Ang ginawa ko lang kasi, tinanggal ko lahat sa socket. So, hindi siya running. Kumbaga patay naman lahat ng equipment. Ang sabi lang sa akin, gagana pa daw yan once na natuyo. So, syempre, si genset, kailangan mo talaga siyang ipa-change oil and oil kasi baka pinasok na. So, ngayon, okay na po yung... Okay naman na. Back to business na po yes. ulit. So, yun. Yung Christine po kasi is unexpected talaga siya. Sinabi naman po kasi sa Pag-asa na parang hindi naman talaga siya super lakas. Pero kasi yung heavy rain po kasi. Pero ngayon din, yung pipito. So, ngayon, nakapag-ready naman na po kayo. Yes, naka-ready ako. So, pero yung din, yung sa Catanduanes, medyo madami din po kasi na-apekto. Nandiyan din kasi yung brother ko sa Catanduanes. So, hanggang ngayon din daw po is brand out pa daw sa Catanduanes. And then, grabe daw po talaga yung parang madaming puno, ganyan. So, buti nga po, lumihis din yung bagyo sa atin. Tapos, well-prepared na din kasi talaga yung mga Bicolano ngayon. So, hindi naman natin fina-fantasize or romanticize yung resiliency. Pero, yun nga, dapat at least man lang well-prepared as yung flood control and other stuff. So, yun. Plus, nakita ko din naman, nung lumibot kami, is okay naman talaga. Well-prepared na yung mga Bicolano. Nag-close agad yung mga establishments. Kayo din po, nag-close din po kayo agad. Tapos, pero yun, pinapasok ko lang yung dalawa kong staff kasi para mag-ayos. So, ngayon, may kasama na po kayo. Sabi ko, hindi ako iwan. Mag-isa lang ako. Ayun. So, okay na po yun ngayon. So, ngayon, nag-open na po ulit kayo. Yes, apa. Yung store nyo po, anong oras po nag-open? Nag-open kami ng 11 hanggang 9 p.m. 9 p.m. Yes, so, open po ang stores ni Madam from 11 a.m. to 9 p.m. So, nag-offer sila ng lunch and dinner. Yes, apa. So, walang breakfast. Pero nag-online po ba kayo? Nag-offer kayo sa mga online po for delivery? Actually, on process pa po. Kasi mag-join din ako sa Foodpanda. Sa Foodpanda, tsaka sa Grab. Yes, meron din pong available dito ng delivery. Na-interview po namin yung Bicol Express delivery. So, parang mura din po ata yung mga binibigay nilang, ino-offer nilang for delivery. Yes po. Pwede po kayo makipag-coordinate sa kanila. Actually, nag-reach out na sila. So, mag-meeting na lang. Okay. Nice. So, ayun po yung mga in-offer pang food ni Madam. Yes. Opo, yan yung mga complete meals namin. Ano pong tawag po? Yan yung... Bangus po. Hindi. Ay, tanigi siya, tanigi. Char. Buksa ko alam sa foods. Oo. Yan. Ano lang ako, eater. grilled fish siya. Grilled fish. Ayun po, ano po yun? Fish and chips. Wow. Appetizers. Tapos yan po yung mga food trays namin. Yes po. Mga ganyan po, how much po? Nagre-range from 700 to 1,400. Per tray po yan? Yes po. Mga good depende po. Okay, depende. Pero good for ilan na po ang pwedeng nang ma-accommodate na yung food? Mga 10 to 15 packs. Pwede na din. Kasi 700 to 1,000. Yes, tapos meron din cuchinillo for 8,500. Yes. Wow. Nice. Ayan po, ano po yan? Soy garlic chicken. Magkano po ang ganyan, ma'am? Nasa 250 po. 250.
before po ba, yung mga food nyo po is like may free tasting po kayo sa loob nyo po para alam nyo yung so importante din po ba yun na parang alam nyo kasi yung taste? minsan nagiging problema yung consistency. Kahit ako mismo, umorder ako, so check ko lang kung same pa rin yung lasa. So pinapagalitan ko yung cook. Kapag bakit na iba yung lasa? So medyo strict din ako sa ganyan kasi nga may mga frequent customers na rin kami. So yan, so importante sa akin yung feedback. So ngayon nag-aano din ako ng mga customer feedback kasi nga importante yung enhancement ng pagkain. Yun, nag-innovate din kami. So may mga brainstorming na nangyayari, especially next year. Sabi ko may mga bago tayong ilalabas. So sabi ko sa kanila. So ayusin natin yan. So, ano po ang mga future plans niyo po aside sa mag-innovate kayo ng food niyo po or sana dagdag kayo mag-branch out kami. Ayun! Oh my God. Nice. Yun. Siyempre, So, sana nasa plano niyo pa talaga mag-branch Yes, out? opo. So, saan niyo po plan maglagay ulit ng branch Another niyo po? branch. Opo. Plan ko nga sa Cavite. Sa Cavite. Okay, nice. Para si husband naman na mag-handle. Mag-handle. So, para kayo, business partner na kayo. Yes, opo. So, pag nag-branch out po kayo sa Cavite, kayo po, dito pa rin kayo sa Legazpi. Yes po. Kayo mag-stay po. Yes po. Pero yung husband niyo po, until na nandun pa rin po Yes, sa Cavite. opo. Okay. So, ano pa po yung mga plans niyo po? Future plans? Yes. As of now, hindi ko pa iniisip. Kasi, one at a time, kumbaga, ano ba yung kailangan mo na ngayon. So, yun. Ang inaano ko muna is priority ko yung mga tao ko. Meron kasi akong promise sa kanila na hindi ko pa magawa. Kasi sabi ko sa kanila, kapag lumaki tayo, kasama kayo doon. Sabi ko, hindi lang ako. Kasi kayo ang nagtrabaho niyan, hindi naman ako. Kumbaga, ginaid ko lang sila. So, kumbaga, yung implementation, sila yung gumawa. So, sabi ko nga sa kanila, kung sino yung mga loyal, ayan, meron kayong pa-premyo. Wow! Ganun. Sa akin, yun. Speaking of pa-premyo, may mga promo pa po ba kayo ngayong holidays aside dun sa Cochinillo? May mga promo po ba kayo? Opo. Actually, inaano pa namin pinagmimitingan pa. Okay. Kung ano pa yung so, kasi, may possibility na may may mga December siguro okay, marirelease. watch out po. So, ngayon po, may mga plans po ba kayo? Like, ano po yung difference nyo or ano yung edge nyo from other restaurant dito sa Legazpi? Dito, I think siguro yung food kasi yung mga ingredients. Hindi ko naman din talaga siya tinitipid. So, yun. So, puntahan niyo po kami. Para malaman kung para ano yung malaman niyo edge. po. Ayan. May mga ino-offer po ba kayong food na dito po nakikita sa Bicol lang? Like, sa iba kasi may mga Bicol Express, silang ino-offer. Actually, yung Cochinillo na yung masasabi ko na wala sa iba. Kasi sa bagay, kasi sa Manila talaga siya nag-originate. Yeah. So, Kalamadam lang talaga meron ng Cochinillo. Para kung gusto niyo po, 8,500 lang. So, yun. Kasi dito kasi may mga na-interview po kami before na parang travel agency. Tapos, ang sabi nila, pag may mga nag-travel po kasi from other places, ang sinasabi nila, naghahanap daw yung mga tao na makakain nila na dito lang talaga sa Bicol. So, kaya natanong ko siya para syempre pag nanood yung ibang mga tao kung anong pwedeng ma-offer ng restaurant nyo po na makikita or makakain lang talaga dito sa Bicol, baka pwede nilang ma-visit kayo. Okay. Sa bagay, dito sa Bicol, kayo pa lang po talaga ang alam ko na may Cochinillo. Aside sa ibang place, syempre kayo lang po yung nag-o-offer. So, ngayon since balak nyo po mag-innovate, ano pa po yung mga plans nyo na mga dagdagan ng menu? Mga foods? Actually, pinaplan namin mag-add ng Wagyu beef. Wow! Plano ko siyang isalpikaw. Yun. Then, yung mga baby back ribs. Ayan.
Nice. Very din talaga yung baby back ribs na food. Yes. Lalo na sa SM din, madami din kasi baby back ribs na nag-offer. At least ngayon, nasa outside na siya ng Yes, mall. opo. Di ba yun naman po yung plans nyo? Na parang yung restaurant ni na Madam is outside na ng mall, makikita. So, ano po yung mga best seller na Bestseller namin, para ma-try din ng ibang tao? Yung sisig cochinillo. Then, meron din kaming salmon sisig. Salmon Ayun, sisig. bestseller din namin siya. Oo, salmon sisig. Wow. Yan. So, must try talaga siya. Never ko pa na-try yung salmon sisig. ever. Masarap. Oo. I-try niyo ko po. next time. Tapos, cuchinillo sisig. Paano po siya? Like, magkano yung ganun po? Meron siya, actually, meron yung sa combo namin. At saka, nasa sizzling plate. Oo. So, nasa 175 lang siya. Wow, tapos makakain ka ng cuchinillo. Wow, nice. Ano pa po ang mga ino-offer nyo po na may, or yung sisig lang po ba yung may cuchinillo na kasama? May ano din siya, may sinigang. May sinigang cuchinillo. Na cochinillo. Ito po, ano po yung nasa screen po natin? Ayan, sinigang cochinillo yan. Ayan po yung sinigang. Yes, Wow. Pag ganyan po ba, may rice ng kasama? Wala, a la carte. A la carte siya. Okay. Pero pwede naman siyang, mag-add ng rice. Yes po. Well, eto po yung cuchinillo na po. Yes, na, opo, yung combo siya. If kung gusto mo lang na cochinillo lang talaga. May Para ganun po malasa. yung ino-offer po. Yes. Okay. Nice. Pwede naman palang hindi yung buong pig na Yes pig. po. Ito pa, ano po yung nasa screen po? Ayan. Ay, may event yan that time. So, they requested kare-kare. Kare-kare. Nag-buffet po kayo doon mismo? Yes, opo. Buffet na po yung ino-offer nyo pag Buffet may na mga siya. events. Wow. Para mas madali. Mm-mm. Diba? Ayan, Mga how butter much chicken. po yung, lemon chicken. lemon chicken. Mga how much po yung panagbo-buffet po? Or depende siya sa mga cater na? Oo, kasi na depende tao. sa number of packs. Pero, usually, nag-range yung buffet from 300 to 500. Depende sa menu na mapipili. Ito pong nasa screen po natin. Ano pong tawag po? Ayan, yung sizzling the spicy squid namin. Ay, wow! Ayan, may event. Wow. Yan po yung sa event. Opo. May cuchinillo na. Wow. Yes. Kailan po kayo nag-offer ng cuchinillo? Since From the start talaga. pinaka-start na po, nung nag-open po kayo? Yes, Wow. Yan na talaga yung ano namin. Parang gusto namin i-trademark dito. Trademark sa sa restaurant. May only rice daw po ba kayo? Yes, meron. Yun yung sizzling duo namin na dalawa na yung viand. Yung kumaga yung ulam dalawa, then may isang rice, pero may only rice May siya. only rice. Opo. Okay. Pero pwede din naman na parang Good for hindi. sharing. Good. Yung only rice po? Oo. Ay, wow! Kasi yung iba, sa iba pa kasi bawal yung sharing na only rice. Yan. Wow. Ano po yan? Crispy pata yan. Oo. Wow. Nagutom na. Oo, kasi magla-lunch na, Oo, no? magla-lunch na. So, yung mga nanonood po dyan na hindi pa nagla-lunch, pwede nyo pong bisitahin yung Ayan restaurant yung mga ni duo Ma'am. namin, Ma'am. Ayan po yung duo. Yes. Then, yan yung mga sizzling po, no? Yes, yan. apa. Wow. Ang price range na po, nasa hundreds lang po. No? Yes, ako. Yan. So, yung mga hindi pa po nagla-lunch, ayan na po, ang ino-offer ni Ma'am. Visit na. Visit. Mag-visit na po kayo. Kumain na Tara po na tayo. po. Let's go. Ayan. Ay, may mga silog din po kayo. Silog Yes niya. po. Ay, opo. wow. Available naman po lahat ng silog Yes po, niya. yes. Nice. Ayan, kare po. Pakbet po yan. Ay, Pakbet po siya. sorry. Di mo talaga ako marunong sa food. Halatang hindi nagluluto. Oo, Si Steph. sorry na po. Tagakain lang po Yes. talaga. Ayun. So, since napag-usapan naman na po natin yung mga in-offer niyong food and yung sa business niyo po, na ngayon is naman smooth naman po yung Yes, business apo. niyo po. May mabibigay po ba kayong advice or tips po na para sa mga plano din mag-open ng kanilang business, lalo sa food industry din po? Yung advice na maibibigay ko is be patient. Kasi sa lahat naman ng negosyo, wala namang yung One biglaan time. na magiging successful agad.
So, it takes time. So, lots of guts talaga. So, isa pa sa i-consider mo is yung determination mo to pursue everything. Kasi, pag nag-start ka, ikaw talaga halos lahat ang gagawa. From purchasing, lahat yan sa pagbili ng mga kailangan sa kitchen, sa mga tables and chairs, ikaw talaga lahat. Ayan. So, yun. Ang ano talaga, ang advice ni ma'am is determination and sacrifices. So, Patience, and patience din po. So, yun yung pinaka-need din talaga pag Yes, mag-start opo. ka. So, yun yung pinaka-advice ni ma'am. So, before tayo mag-end, madam, gusto ko lang din malaman, since nasabi niyo po na kayo yung bumili naman lahat from yung mga needs sa kitchen. Yes, opo. So, magkano po yung naging capital niyo nung nag-open po kayo ng business? Actually, If okay kung lang po siya susumahin natin, pag-usapan. from construction pa lang, siguro millions na din. Yung, kumbaga, yung ano ko lang na capital nung during operation na is nasa 200. 200. Oo, yung mga Pero stocks. yung construction is different Oo, po doon. different pa yun. Sa bagay Oo. kasi need mo din ng magandang ambience Yes, para opo. maganda din siya sa paningin ng mga customer. Lalo na ngayon, ang mga hinahanap talaga ng mga customer is yung mga Instagrammable, mga Yung mga aesthetic. cozy, Opo, yan. ganyan. Yun ang gusto nila. So, yun, kailangan mo talaga din mag-invest doon sa mga ganong place. Yes. So, yun, pinaghandaan talaga na madam yung construction. Ayan. So, yun. May mga gusto po ba kayong pasalamatan? Ayan. First of all, thank you so much po for inviting me. Well, I'm inviting all of you po to visit us. We're located in Imperial Court, corner Rizal Street, Susie's Kitchen, ground floor. Yung number is 0917-729-8365. Operating hours from 11 a.m. to 9 p.m. po. Ayan. May gusto ka po ang pasalamatan like your family? First of all, thank you so much for yung mga support sa akin, especially si husband. Talagang siya yung nagpo-push sa akin. Then, yan, si mother-in-law, she's always guiding me. Then, yung mga staff ko. And also sa mga customer For ni being madam, mga loyal Ayan, customer yung mga ni frequent madam. customers ko po. Yes. Hello po sa inyo. So, thank you po sa mga tumulong kay ma'am. Again, located po itong business nyo po sa Imperial Corner Court. Rizal Street. Okay. So, bisitahin po natin. So, ano po yung mga landmark na po? Para mas madali siyang hanapin. Along Rizal Street, opposite sa Insular Life. Yun. Yes. Insular Life. Tapos malapit sa Tansuling Hospital. So, bisitahin niyo na po yan ngayong lunch. So, may mga ino-offer si madam na sobrang mura lang, sulit po. na sulit. Student-friendly, lalo-lalo na yung mga sizzling, mga silog meals. So, bisitahin na po yan. And may cuchinillo din po. Yun yung pinaka-best seller ni na madam, yung sisig cuchinillo. So, visit now! Yes. So, before we end this program, also, we would like to thank din po ang Albay PIO, Albay Provincial Information Office, headed by Attorney Marilu Duca Castillo, and also the PGA, or the Provincial Government of Albay, headed by Acting Governor Baby Glenda Ong Bonggao, and also kay Madam Jamie po. Thank you so much, Madam Jamie Florence Estrada Ribaya, our head ng LEDI po, Local Economic Development and Investment Promotion Office. And also, thank you din po sa mga taong nandito, kay Ate Ella, Ate Levi, Kuya Marlon, and Sir Chad. So, thank you so much po. And also, shoutout daw po sa mga tao sa LEDI po office. So, thank you so much po. And also, kay Madam, thank you so much po, Ma'am. Ma'am Telma Moraleda, owner of Susie's Kitchen OPC. So, madami ako natutunan kay Madam, lalo na yung sa name nila. So, thank you so much po, Madam, sa pagbigay Thank ng you. time. Welcome And po. also sa mga nanonood po, bisitahin po natin yung business ni Madam, lalong-lalo na kumain po tayo sa kanila. Lalong-lalo na ngayon lunch. So, madami silang ino-offer na food. And very mabait si Madam. So, bisitahin na po natin. So, thank you so much you. po. Bye!
Mandate. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.